So ito po yung title ng ating mensahe, no? Growing with the Spirit. Okay, bago tayo mag-umpisa, ano nga ba yung Tagalog ng salitang groan or groaning? Ayan, paki-flash ka sa next slide. Nilagay ko yung definition dyan eh. Sabi po, pagka ikaw daw ay nag-groan, groaning, ito naman ginagawa mo, to make a deep, inarticulate sound in response to pain or despair. Sa Tagalog ng groan, umol. Pag ang tao nakakaramdam ng matinding sakit, emotionally, masama ang loob, masama ang damdamin, nasaktan, pusong sawi, o kaya may nararamdaman kang masakit na parts ng katawan mo, o kaya merong matinding kalungkutan, desperado ka, nawalan ka ng mahal sa buhay, you're experiencing groaning. Pag sinabing groaning, nahihibig dun sa old King James Version ng Tagalog eh. Pero ang talaga ito, umuungol. Yung bang umiiyak ka, tapos gusto mong magsalita, pero sa sobrang sama ng loob mo, sa sobrang iyak mo, hindi mo masabi yung nais mong sabihin. Ayun yung sabi ng groaning. Sa sobrang intense ng emotion na nararamdaman mo, kapighatian, sakit, pain, desperation, gusto mong magsalita, pero na-overwhelm ka ng iyong pag-iyak. Nakakita na ba kayo ng taong ganun? Yung bang sa sobrang intense ng emotion niya, iyak siya ng iyak, hindi ka makapagsalita. Yung minsan yung anak ko, yung bunso, parang nag-away yata sila nung atin niya. Iyak ng iyak yung kapatid, yung bunso, tinatanong ko, sino away sa'yo? Ganun lang siya, nakakanga. Ganun. Sabi ko, Julia, humihinga ka pa ba? Minsan may mga bata na ganun pag sa sobrang sama ng loob at nasaktan sila, yung iyak nila ang haba na parang hindi na humihinga. Yan po yung groaning. Hindi sila makapag-convey ng mensahe dahil nakafocus ang kanilang ginagawa sa kanilang pag-iyak para ma-relieve yung kanilang emotional pain na nararamdaman. Ayan, ito ang tanong, nag-groan ka na ba? O di ba nangyayari sa atin yan? Hindi mo na alam yung gagawin mo, puro ka na lang iyak. Hindi mo na alam ang next move, ang solusyon sa mga problema mo, kundi iyak ka na lang ng iyak. Ayan, sabi mo sa katabi mo, okay lang na maging iyakin tayo. Ayan, okay lang yan, kasi sa totoo lang, church, itong groaning na ito, sa Romans 8:22-28, merong tatlong describe si Paul na nag-groan, whenever times of difficulties, trials, problem, and intense pain happens, mga kapatid. So ito ang title, Groaning with the Spirit. Alam niyo ba, church, ang maganda bilang isang Kristiyano, na kapag tayo'y umiiyak, umiikbit, parang umuungol sa sobrang sama ng loob, sakit na nararanasan natin, meron tayong kasamang umiiyak din. At yan yung Espiritu ng Diyos na nasa atin. So, okay, tignan po natin yung outline. There are three things that describe in Romans 8 na umuungol o umiiyak. Number one ito, the creation groans. Okay, yan. Number one na nag-groan yung creation. Basahin natin yung verse 22 ng Romans 8. Ito sabi ni Pablo, we know that the whole creation, lahat ng nilikha, yung buong planeta, the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Duli po ang description ni Pablo sa creation, sa natural environment natin, mula nung nilikha yan hanggang sa nagkasala si Eva at Adan, na subject yan sa deterioration. So, binunin mo na we are living in this fallen world, in this groaning planet. Na tinabaga ang description ni Pablo sa planeta natin, parang isang nanay na nag-labor sa panganganak. Nakakita na ba kayo ng misis na nanganganak? O nagle-labor? Di ba hindi ka masabi yung sakit? Kaya pa, ganun ka lang ng gano'n. Hindi niya masabi, pati yung pangalan ng mister niya, nakalimutan na niya sa sobrang sakit ng pag-labor na ginagawa niya. Tama ho ba, So, ganyan din yung tahanan na tinitirahan natin. Yung planeta natin, pansinin niyo sa Pilipinas, ngayon lang ako nakaranas ng 5 bagyo sa 2 buwan. 5 bagyo tumbok pa buong Pilipinas, mga kapatid. Tinamaan pa ho tayo.
no, nagkaroon ng parada ng bagyo. Pero mo magpapasko na, ang dami pa niyang sinalanta, ang dami pa niyang pinirwisyo. Bakit kaya? Ano kaya dahilan? Sabi nga ni Pablo, yung planeta raw natin, groaning as in the pains of childbirth. Ano? Ang daming pagputok ng vulkan, ito pa, ang daming gera, yung moral standards ng katauhan, bumabagsak na. Yung tama, nagiging mali. Yung mali, ginagawang tama. Tama po ba? No? Yung corruption, natural lang yan. No? Wala namang hindi corrupt. Minsan, ganun pa ang katwiran. No? So nakita nyo, no? Maging yung whole creation, according to St. Paul, is subject to groaning. Talagang nag-deteriorate, fallen ang ibig sabihin. Ano? Pangalawang bagay na nag-groan, ito po, the believer. Ayan. So kung ikaw nakatira ka sa groaning planet, groaning environment, of course, malulungkot ka rin. And eventually, as a believer, mag-iiyak ka rin. No? Mag-iilapis ka rin. No? Malulungkot ka rin. Basta natin yung verses 23 to 25. Ito po sabi niya, not only so, hindi lang yung planeta ang nag-groan, sabi ni Apostol Pablo nung umiiyak. But we ourselves, maging tayo rin, na bagamat nasa atin ang first fruit of the Spirit, na bagamat nasa atin ang Espiritu Santo nung tinanggap natin si Kristo, sabi niya ganyan, we groan inwardly as we wait and eagerly for our adoption as sons, the redemption of our bodies. Pero yun yun, di ba pagka may matindi tayong problema, ano yung siya nang inisip mo bilang Kristiyano? Naka-experience ba kayo ng matinding iyak na yung ba ang description ng iyak mo umiiyak ang puso mo, umiiyaw. Ayan. Pati ang isip at damdamin mo yung sumisigaw, mga kapatid. Nagyan, parang kataya tayo, no? Na-experience nyo na ba yan, church? Sa sobrang intense, pati yung puso mo, isipan, umiiyak. Pati yung damdamin mo, humihiyaw. Ayan. Nangyari na ba sa inyo yan? Actually, listen to this. Di ba't pagka ikaw sobrang sobrang problema mo na, problemado ka na parang wala nang solusyon. Minsan ang iniisip ko, Lord, kunin mo na lang ako. Minsan, akala natin ang solusyon, pag-escape sa groaning planet, sa fallen world. Kasi nga, puro na lang sakit ang nararamdaman mo. Nasasaktan ka sa sarili mo, sinasaktan ka pa ng kapitbahay mo, pagpasok mo sa trabaho, binubuli ka pa, pag-uwi mo sa pamilya mo, hindi pa pinapansin. So lahat na lang, hindi maganda nakikita mo. Kaya nangyayari, umiiyak ang puso mo, humihiyaw, pati ang isip tattabin mo'y sumisigaw. Tama mo ba mga kapatid? Kasi sabi ni Pablo, nasabi niya, not only so, but we ourselves who have the first fruit of the Spirit. Hindi mo nasan yung first fruit of the Spirit, pero you are still groaning inwardly kasi nga inaantay mo yung consummation ng iyong adaptation. Inaantay mo yung pagpunta mo sa langit with God as sons and the redemption of our fallen bodies. Pagkunin mo ang dahil mong daing. Maglalakad ka, ang sakit ng tuhod ko, ang sakit ng talampakan ko, nangihina ako, babangon ako sa upuan sa higaan, parang yumuyug yung tingin ko. Kasi nga, nag-aantay ka ng redemption of your body. Tapos titingin ka sa salamin, grabe, ang labo na nga ng mata ko, pero ang linaw ng kapangitan ko. Kasi bakit ganito, everything na nakikita mo, pangit, masama, sakit, mahirap, grabe. So, pero yun ito sabi ni Pablo, yung planeta mo, umiiyak na. Ikaw mismo, umiiyak na rin. Okay, basahin pa natin yung karugtong, For in this hope, pero sabi ni Pablo, ito maganda, sa kabila ng pangit na experience mo that you are groaning together with the planet that we are living in, ito sabi ng Apostol Pablo, for in this hope, we are saved. Pero sa kabila ng nag-grow tayo, saved naman tayo. Ito mo sabi niya, but hope that is sin is no hope at all. Who hopes for what he already has? Ito ang sabi ni Pablo, bagamat ang daming pagsubok, ang daming pasakit, ang daming sakit, umiiyak tayo, may pag-asa tayo. Kaya lang, yung pag-asa natin, hindi pa natin na-enjoy. Kaya nga tinawag na pag-asa yan Kasi ang isang bagay, kapag ka nasa iyo na, hindi na pag-asa ang tawag dyan. Tama po ba? Ikaw ba kapatid, pag ang bagay na nakukuha mo na ba o nakuha mo na, nakamit mo na, kinaasahan mo pa? Hindi nga, kasi nakuha mo na tama po ba? So kapag tayo nasa langit na, hindi na tayo aasa. Kasi nandun na ganap na ang pangyayari sa buhay natin. So yun ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. You don't
hope for the things that you already had, mga kapatid. Ano? Okay, next. Ano naman yung pangatlong bagay na pangatlong hindi bagay, ito pangatlong person na nag-grow. Basahin natin dito sa outline, ano nakalagay, Ito sabi niya, but if, ayan, yung espiritu, ayan, basahin natin ulit yung pangatlong, yung verse 20, kanina yung nabitin natin pagbasa. Ayan, sa verse 25, but if we hope for what we do not yet have, we wait patiently. Kaya nga tayo nag-grow Kumbaga, gusto sabihin nito ni Pablo, yung pag-iyak mo, yung sakit na nararamdaman mo, iiyak mo ng iiyak yan while you are waiting patiently. Kasi may inaasahan ka pa eh. Pero ito maganda. Sa kabila ng groanings, wailings, cryings, mga lamentations na ginagawa mo, mga pag-iyak mo, pag-umol mo sa problema mo, sa verse 26 hanggang verse 27, merong third person na sinabi si Pablo na umiiyak din. Ito yun, the Spirit grows. So, tatlo yung umiiyak. Yung planeta, yung creation, tayong mga believer, at yung Espiritu Santo. Basahin natin yung verses 26 to 27. Ito po ang sabi. In the same way, sabi niya, parang nangyari yung sinabi ni Pablo na in the same way. Di ba sabi nga umiiyak yung creation, umiiyak yung believer. Kung paano umiiyak yung creation at yung believer, ganoon din ang pag-iyak ng Espiritu. Sabi niya, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. Ano yung weakness natin? Mahina tayo kasi hindi natin masolusyonan yung problema natin eh. Mahina tayo kasi dinadaanan natin sa iyak eh. Pero sa kabila ng kahinaan mo, merong lakas na naka-reserve for you. And that comes from the Spirit of God. Sabi po niya, we do not know what we ought to pray. O totoo yun, di ba? Pagka ikaw, punong-puno na ng problema, tagtag ka ng iniisip mo, andyan na yung due date, Pasko na, may sakit pa, wala kang pambili ng gamot, tapos ang pinakamasaklap pa, ang kaya pang demand sa trabaho mo, ito pa pinakamasakit na problema na mararanasan mo ngayong Pasko. You find out na yung pangalan mo wala sa listahan ng ayuda. Di ba ang sama mo, mag-grow ka talaga mga kapatid? Talaga mag-iiyak ang puso mong hihiyaw eh. Ayan. Hindi mo nakita ang pangalan mo, tampo ka na para sasabihin mo, hindi yata ako taga Valenzuela, o alien, kung ano-ano nang iniisip mo. Di ba sa tingin mo kapatid, pag ganyan tatag ka ng problema, makakapag-pray ka ba na maayos? Di ba kung minsan hindi na natin alam kung anong pag-pray natin eh. O kaya puro ka na lang iyak. Ito ang sabi ni Pablo, sa kabila ng hindi mo alam yung pinag-pray mo dahil tagtad ka ng problema sa isip mo, ang Espiritu Santo nandyan. He is helping you during your weaknesses. At ito, paano tayo tinutulungan ng Espiritu Santo? Ito sabi ni Pablo, we don't know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Pero bakit ang sabi ni Apostol Pablo? Hindi natin alam kung ano ang ipananalangin natin, ngunit ang Espiritu Santo ay nasa atin, namamagitan, intercede for us, para sa atin. Ano ginagawa? Gulo mo yung Espiritu Santo, nag-groan din ng words that cannot express. Grabe, Nangyari na ba sa inyo yan, kapatid? Yung bang sa dami ng problema, hindi mo na alam kung saan kahahagilan ng solusyon. Nung nagkasakit si Kuya Ricky, nandun siya sa Balbase, nag-update palagi yung bill ng hospital eh. Sabi namin ni Chairman, mukhang 6 digit na. Minsan, dumating si Brother Pele rito sa galing trabaho, nandiyan kami sa upuan, ay sa pintuan ng church na upo kami parehas. Tinignan ko si Brother Pele. Hindi kami makatawa eh. Saan tayo makuha ng pera? Sabi ni Brother Pele, hindi ko rin alam eh. Nagbiro na lang ako eh, bro, mag-isip din ako sa tayo mga hold up. Sabi naman ni Brother Pele, sandali lang tawagan ko si Akong. Okay, tinawagan niya si Brother Akong. Kong, nasaan ka na? Nasa sementeryo ako. Oh, ano ginagawa mo dyan? Sabi ni Brother Pele. Hindi, tinanaw ko yung kamag-anak ko, sabi niya. Wala kaming magawa.
umiiyak, pero yung puso, damdamin namin, tagtag ng problema, hindi may alam kung saan kami kukuha ng tulong. Pero alam mo, sa kabila ng church, during that time, ngayon ko lang na-realize, nung inintindi ko yung Romans 8:26, that during your difficult moments in life, the Spirit is with you. Nag-groan din siya. Pero ito matindi, He is interceding you through groans that words cannot express. Ibig sabihin, yung hindi mo kayang ipanalangin, sinasabi ng Espiritu Santo sa Diyos. Inilalakad niya yung kaso mo. Tama po ba? Alam niyo, nangyari sa akin yan. Kasi, nung ako'y naglalakad ng aking birth certificate, kasi po sa birth certificate, babae po ako eh. Ayan, ayan. Lumadlad na ako, babae ako sa birth certificate lang. Ayan. Ito nangyari. Ang problema, ang hirap palang ilakad yung ganyang mga problema sa birth certificate. Isa pa, yung pangalan ko, mali ang spelling. Eh, nagamit ko na yung pangalan ko sa documents ko, pati yung gender ko. So, ang sabi nung NSO, hindi ko alam kung saan ako lalapit eh. Kung lalapit pa ako kay Tulpo, lalapit pa ako sa isumbong mo sa taong bayan, lalapit pa ako sa investigador, hindi ko na alam kung ano eh, no? Until suddenly, may mga tao akong nakausap na ganun pareha kami ng kaso. Kaya ang problema, yung mga tao nakausap ko, hindi nakaka-encourage yung kanilang sinabi. Mahirap yan, ang laki ng binayaran mo dyan. Yun yung sabi nila. Parang sabi ko naman, hihingi nga ako ng tulong, encouragement, i-discourage naman ako nito. Pero alam nyo, ang nabigay niya sa akin tip, ito, umuwi ka sa probinsya ninyo, kausapin nyo yung registration doon. Pag-uwi namin, kinausap ko ang maganda, yung nanay ko kasi may tiyahin siya doon, Kagawad. Pinakiusap niya. So, bali lola ko siya. No? Itong lola ko, since Kagawad siya, kakilala niya eksakto yung leader, yung head ng registration. Tropa niya. So ito na, nung nagpunta kami doon sa munisipyo, yung lola ko, pumunta doon sa doon sa head ng registration. Kinausap niya. Yung iba hindi ko maintindihan kasi ang lalim ng Ilocano nila, nag-uusap sila. Alam mo ganyan ng Espiritu Santo? You don't know what you are doing, what you ought to pray for. Hindi mo na alam anong discarding gagawin mo. Pero meron kang helper who will talk, who will say doon sa situation mo, who will pray, who will intercede for you, mangungusap at makikiusap para sa'yo, kapatid. Ganyan. So ito na matindi, Listen to this. Nung nag-uusap sila, sinabi nung head nung registration yung dapat kong gawin. Kailangan ko makakuha ng valid ID, kailangan ko bumalik sa high school ko, yung pinag-aralan ko, para makita yung records ko na ito talaga yung pangalan na ginagamit ko. Ang dami ko na puntahan eh. Punta pa ako ng munisipyo, punta pa ako ng ospital, para tignan yung tunay na kasarian ko, kung lalaki ba ako o babae, nagpa-medical check-up pa ako, bihira kung ano-ano mga ginawa sa akin. Di punta ako, nung na-accomplish ko na, pagdating doon, ayan na, ang sabi nung lola ko, tsaka nung head, okay na, achieve na. Ayan, isa ka ng tunay na lalaki. Ayan, pagtingin ko dun sa birth certificate ko, nakalagay, naka-note, boy na pala ako, hindi na ako girl. Ayan, Church, listen to this, ganyan ang tulong ng Holy Spirit. You don't know the next plan, the next move, pero ang Holy Spirit alam niya eh. At ito matindi, He is also groaning for your case. Guloy mo, ito sabi ni Pablo, the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Wow, ang ganda. Okay, ngayon po, ano po yung mga bagay na pwede natin mapa? Pero tingnan natin yung verse 27, Judith, continue natin. Ito po sabi ni Pablo, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Ito po maganda sa Espiritu Santo. Yung prayer na hindi mo alam, idinidikit ng Holy Spirit sa kalooban ng Diyos. Grabe. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang lubit mo pala, tol. Sabi mo sa kabila ng iyak mo, sa kabila ng paghihinagpis mo, sa kabila ng groanings in life mo,
may kasama ka pala eh. Meron palang Espiritu Santo na ginawang sanctuary yung buhay mo. At siya yung nagko-comfort, nag-advocate, nag-translate nung inexpressible, incoherent prayers mo para maintindihan nyo ng ating Panginoong nasa langit. Ano ho? Tapos pagdating po dun sa verse 28, yung last verse, ito na sabi ni Pablo, and we know that in all things, ano sabi niya? In all things. Pag sinabing all things, ano? Pag sinabing all things, bad things, good things, happy things, joyful things, sad situation. And sabi ni Pablo, in all things, kahit na anong pangit at ganda ng situation mo, alam naman natin na ang Panginoon ay nag-work for the good of those who love Him. No? Guruhin mo, no, kahit na pangit pala yung situation mo, hinahayaan niya ng Panginoon para sa ikabubuti mo at ikalalago mo at ikatatatag mo. Anong sabi pa niya? Who have been called according to His purpose. Ito yung Romans 8:28, yung isa sa mga memory verse natin. Ayan, ano. Dito po sa message natin, sa binasa nating verse, no? Ano yung tatlong lesson na pwede nating makuha? Number 1, ito. No? The presence of the Spirit doesn't guarantee the absence of pain. Pero maganda ito, but the presence of help. Tandaan yung church, hindi porke tinanggap mo si Lord, sumuko ka na sa Kanya, you accepted Him as your Lord and Savior, nagpabaptize ka na, nasa iyo ng Espiritu Santo, hindi nangangahulugan na immune ka na sa lahat ng problema at pag-iyak sa buhay. Kung hindi, nangangahulugan lang yan, merong kang tulong na na-experience. May booster ka, kapatid. Meron kang helper. Ano? Actually, ang Espiritu Santo, akala natin, siya yung nagmamanifest sa isang believer at siya lang naman yung kumbaga parang nag-i-influence sa believer para maging matatag. Ito hindi lang yan. Siya rin yung nagtra-translate ng ating prayers na hindi natin pasabi-sabi. So the presence of the Spirit doesn't guarantee the absence of pain, but the presence of help. Ano mas gusto nyo, kapatid? Wala kang problema pero wala Holy Spirit sa'yo? O may problema ka, ano din ang Holy Spirit sa'yo? O di ba mas maganda yung kahit na may problema ka, nandiyan ang Espiritu Santo, lumalaban, nakikipagbakbakan para sa'yo. Ano? Okay, pangalawa, ito po. Listen to this. Because of our weakness, the Spirit intercedes for us. Ayan. Ano ibig sabihin ng intercession? Dahil sa kahinaan natin, nandiyan ang Espiritu Santo para mamagitan, tumulong, magpalakas sa atin. Ano ibig sabihin ng intercession? Listen to this. Ito po sabi ko, Next. Intercession happens when the strong stands in for the cause of the weak. Ayan ang palang intercession. Parang na-experience ko ba ito, church? May lumapit sa iyong tao, hindi niya alam kung paano susolusyonan yung kanyang problema. Pero alam niya na ikaw ang makakapagbigay ng solusyon, pero tinulungan mo. Ang tawag dyan, intercession. Tumulong ka, namagitan ka, nangialam ka. Kasi may alam ka. Tama po ba, mga kapatid? So, ganyan ang ginagawa ng Holy Spirit. He intercedes. He stands in for the cause of us who are weak. Mga kapatid. And then, pangatlo po, ito po. Because of pain, dahil sa mga nararanasan nating sakit sa buhay natin, hindi natin alam kung ano ipapanalangin natin. But the prayers we ought to say are offered for us. Grabe. By the Spirit. Ito yung sinasabi ko kanina. Di ba hindi mo nga alam yung pagpe-pray mo? Actually, pagka ikay problemado na, minsan, hindi mo nga alam kung naniniwala ka pa sa prayer o hindi. Hindi mo nga nare-realize, hindi ka na pala nagpe-pray. Umiiyak ka na lang, nalulungkot ka na lang, nagpupuyat ka na lang. Hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Kumbaga parang sasabihin ng defense mechanism ng isang tao bugbog, bombarded with problems in life. Stand still. Stand still ka na lang. Yung pag sinabing stand still, defense mechanism, nakatayo ka na lang, nag-aantay ka na lang ng next event na mangyayari sa buhay mo. Kasi iniisip mo, kahit na anong gawin kong move and actions, wala na magbabago. Stand still ka na lang, inaantay mo lang yung worst case scenario na mangyayari. Pero ito maganda, habang nag-aantay ka pala ng worst case scenario na pwedeng mangyari sa buhay mo, yung Holy Spirit na nandyan sa buhay mo, puso mo, umiiyak din, at siya pala yung nagpe-pray
para sa iyo dahil sa kahinaan mo, kapatid. He is offering a prayer that you ought to pray before the Lord, mga kapatid. So yan, Then next, ano ba sabi ko dito, church? Ayan. Sabi ni C.H. Dodd, ito ang ganda eh. Prayer is the divine in us appealing to the divine above us. Alam naman, lahat naman tayo naniniwala doon sa basic doctrine ng Trinity. Yung panalangin raw, pagka nag-groan daw tayo, at hindi natin alam yung pinapanalangin natin, yung Holy Spirit na nasa atin ay nakiki-appeal, nagpe-pray doon sa Diyos Amang nasa taas natin. So prayer is the divine in us appealing to the divine above us. Ayan, Next, sabi ko nga po dito, confusion in prayer happens when we don't get what we don't want and get what we don't want in life. Ito matindi, Narinig na ba ninyo ito sa buhay ninyo? Nagpe-pray ka, pero yung pinagpe-pray mo, parehang kabaliktaran yung nangyayari. Nagpe-pray ka ng trabaho, bagong trabaho, ang nangyayari, sinisanti ka pa. Di ba? Alam mo kapag ganyan nangyayari, confusion na nangyayari. Estudyante ka, nagpe-pray ka, Lord, sana makapasa ako. Grabe, ang grade mo, ang score mo, bagsak. Ba't ganito? I am getting things that I don't like in life. Parang gano'n Samantala sasabi ko nga, confusion in prayer happens when we don't get what we want and get what we don't want in life. Parang ganito, nagpe-pray ka. May nagpe-pray yung mga kapatid na yung anak mo na bumait na. Ang problema doon sa anak mo, Lord, para yata humahaba sa buhay. Tapos parang tumutubo na yata yung buntot. Ano ba, Lord? Ba't parang impis na pinagpe-pray mo, Lord, na bumait ng bumait, parang nag-iiba na nangyayari, nagiging beast mode Panginoon itong anak ko. Confusion. Pero sa totoo ng church, bakit kaya nangyayari ang mga ganyung bagay? Ano sabi? God works for the good of those who love Him. Di ba? Ako, ito ang paniniwala ko eh. Hinahayaan ng Panginoon kung minsan na mangyari ang hindi magagandang bagay sa buhay natin. Alam niyo kung bakit? Para tumatag tayo. Para lalo pa tayong mag-pray. Para maging matibay tayo. Para ba lalong ma-test yung ating pananampalataya, mga kapatid. Actually, hindi naman questionable dito yung pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos whenever trial happens in our life. Hindi questionable ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Ang questionable dito, ito yung faith mo. Intact pa rin ba? Nakahook pa rin ba? Kahit na problemado at bombarded ka ng problema, kahit na araw-araw na lang, nag-grown ka na lang, mga kapatid. Kumbaga, nag-grow ka sa kako-grown. Ayan, di ba kumisan ang ganda rin you grow in groaning. Puro pag-iyak mo, lumago ka sa faith mo, mga kapatid. Okay, dito na tayo magtatapos, church. Two reasons why we cannot pray what we ought. Alam niyo ba na bakit kuminsan, nasabi ni Pablo na ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin kapag hindi natin alam kung pinagpe-pray natin. May dalawang bagay. Number one, ito. Ayan. We cannot see the future. Totoo naman Kung minsan nagpe-pray ka ng trabaho, blessing, business, pero kapatid, nakita mo ba ang future? Merong isang lalaki, nag-pray siya, hindi kay Lord sa genie. Sabi niya, ang prayer niya sa genie, ibigay mo sa akin yung combination ng Super Mega Ultra Lotto Jackpot bukas para makuha ko yung panalong pot money 1 billion 7,000 pesos. Yan ginawa ng genie, binigyan siya ng dyaryo pang future, kapatid. Sabi ng lalaki, bukas, pagtapos ng pagkaya ko ng lotong ito, magiging bilyonaryo ako. Ang problema, pagtingin niya doon sa likuran ng page nung dyaryo, may balita headline nakalagay, nanalo ng bilyong loto, hinold up, patay. Nakita niyo mukha niya? Ano ang point? Kapatid, kaya kung minsan hindi binibigay ng Panginoon yung sobrang financial, material blessing sa atin, baka mamaya kapahamak ko pa Ako ba? Sa tingin mo ba kung ikaw ay super yayamanin na ngayon, nag-church ka ba?
Baka nasa Las Vegas na ako nito, kapatid. Alam niyo, we cannot see the future. That's why we don't know what to ask and pray for the Lord. So kaya, mas alam ng Espiritu Santo yung bagay at kailangan natin, mas bagay at kailangan natin. Pangalawang dahilan kung bakit hindi natin ipag-pray, dapat natin ipag-pray. Ito po, we don't know what is best for us. Hindi mo alam kung ano kailangan mo eh. Akala mo, kailangan mo gadget, cellphone. Yung iba akala nila, jowa ang kailangan, mga kapatid. Hindi eh. Ang pinakakailangan talaga natin, si Lord. Kaya ang problema, we don't pray na maging closer tayo sa ating Panginoon. So, two reasons. Second reason is that we don't know what is best for us. Kaya nandiyan ang Holy Spirit who keeps on interceding for us to pray. Okay, next. Sabi ni Max Lucado, ganun ang sabi niya ito. The Spirit curates and translates the incoherent prayers of the weak until they are heard in the tribunal of heaven. Sabi niya sa Tagalog, ang Espiritu Santo raw, yung nagsasalin, yung kumbaga nagpapaintindi, nag-i-edit ng panalangin mo, hanggang sa yung panalangin mo ay makaabot sa korte ng langit. Ayan. At ikaw at sila ay mag-intervene sa iyong situation. Okay, next. Sabi ko nga po, conclusion, number 1. It is only, for those who love and trust God, that all things work together for good. Diba ito yung verse 28 in chapter 8 ng Romans? Ayan, no? Ano sabi niya? But God works for the good of those who love Him. No? Alam niyo, ang pwede na mag-claim yan yung mga na kay Lord. Yung mga taong nagmamahal at nagtitiwala kay Lord. If you don't love God, and if you don't have God in your life, you cannot claim that God works in all things for your own goodness, kapatid. Hindi mo pwedeng i-claim yan. Only those who love, serve, and trust God can say na sa kabila ng pangit na nangyayari sa akin ito, wino-work on ito ng Panginoon para sa aking ikabubuti. Ayan. Example na ito si Apostol Pablo, no? Si Pablo, nung nakulong siya, ang pangit ng situation niya, hindi niya alam kung makakalabas pa ba siya, makakalaya pa ba siya. Pero ito sabi niya, no? Sabi dito sa mga Roman guard, sabi niya, pag palalayain niyo ako, maipipreach ko pa sa Lord, maisishare ko pa yung mabuting balita. Ngayon, kung i-execute niyo ako, kung papatayin niyo na ako, at least na kay Lord na ako. Ngayon, kung ikukulong niyo ako, makakagawa pa ako ng sulat habang ako'y nakakulong. So nakita niyo nun, nilagay niya ang problema hindi sa puso niya, kundi doon sa mga taong gumagawa ng problema sa kanya. Dapat ang Kristiyano ganyan tayo eh. Hindi tayo dapat maging biktima, maging dehado sa buhay. No? Dapat yung mga nandedehado, yung mga nambibiktima sa atin, ilagay niyo sa kanila ang burden. No? Burden kung anong gagawin nila sa inyo. To the point na nalilito na sila sa inyo kung anong gagawin nila. Kasi kahit na anong gawin nilang kasamaan, nagiging kabutihan rin na-translate yun ng Panginoon para sa ikabubuti mo, kapatid. Ayan, no? So, it is only for those who love and trust God that all things work together for good. No? Pangalawa, ito po. In difficult moments, when we have nobody going for us, we have the Spirit as our helper and advocate. O, biruin nyo, no? Sa mahirap na sitwasyon, na wala ka ng taong mahihingan ng tulong, magulang mo, kapitbahay mo, anak mo, mahal mo sa buhay, asawa mo, talagang wala nang pwedeng tumulong sa iyo. Ito maganda. We have the Spirit as our helper and advocate. Noong 2018, may kwento lang po ako sa inyo, no? Somewhere in Thailand, merong 12 kabataan from age 13 hanggang 19 yata. Sila yung Thailand Football National Team. Ang ginawa nila, nag-caving sila sa Thailand. Nag-explore nila yung isang kuweba doon. Pumasok sila, maganda yung panahon. Kaya lang, nung pinasok nila yung pinakadulong-dulo at kaloob-looban ng kuweba, biglang umulan. Nagkaroon ng flash flood. No? Nagkaroon ng habagat. Ang problema ito, yung pintuan ng kuwebang pinasukan nila, puro na ng tubig. So natrap sila sa loob ng kuweba. Yung kuweba parang mula doon sa lupa, parang 900 feet yata yung distance. Hindi mo natrap sila. Madilim, wala silang makain, fear, uncertain kung makakalabas pa ba sila. So gano'n po itong
12 kabataan, kasama yung coach, pang 13, nandun, na-trap. Nung nalaman ito nung kanilang mga mahal sa buhay, yung iba pumunta doon sa site, sa kuweba, nakitang bahang-baha yung harapan. Ang paniwala ng iba, baka nalunod na, baka nailibing na ng buhay, baka na-landslide na. No? Ito matindi. Ang daming tao, media ang nagpunta doon sa location. At dahil sa balitang ito, nakaabot ito sa buong mundo. No? Umabot sa ibang mga religious people, sa mga Christians, to the point na nag-pray ang mga tao. Ito pa matindi, mga kapatid. Ano? Nung nabalita itong kasong ito sa Thailand, sa buong mundo, ang daming professional diver ang nag-volunteer para pumunta at i-rescue yung mga taong na-stranded at na-trap sa loob ng kuweba. Ang daming mga organizations yung nag-donate ng mga oxygen, ng mga aparatong panghukay, ng mga, pati yung mga canine dogs nila dineploy para matrap yung exact locations ng mga bata. So, biruin mo, no? Ang daming professional divers, Australian, British diver, American, European divers ang nag-volunteer para lamang sisirin, no, yung kuweba. No? So, biruin mo, ito na nangyari. Nung ika-9 na araw, kung ikaw kapatid na doon sa situation na ito, 9 na araw ka nakabaon, nakalublob sa isang kuwebang madilim, walang pagkain, walang ilaw, anong iisipin mo? Di mo na alam kung anong oras na, di mo alam kung makakalabas ka pa. Siguro pag ikaw nandun kapatid, you are in a situation na parang, ito, mag-groan ka na lang. Iiyak ka na lang. O kaya minsan ang prayer mo, Lord, kunin mo na ako. No? Kasi, ang mararamdaman mo, mabubuhay ka pa ba? Uncertainty. Fear, napakamadilim. No? Tapos ito pa, natatakot ka na baka tumaas pa yung tubig at abutin na kayo. Ano? So, ito na nangyari. Nag-umpisa na yung rescue operation. Nung ika-9 na araw, natunto ng isang diver yung location ng mga bata. Ito yung kanyang sinabi. Ito yung kanyang sinabi. I'm just the first. Others are coming. Kayo po tayo mga kapatid. Ano? Imagine mo, isa ka doon sa bata nasa Thailand, na-trap sa kuweba. Hindi mo alam kung makakalabas pa kayo. Mamaya-maya merong isang subo ang lumutang. Sabi niya, ako lang yung nauna. Yung kasamahan ko, paparating na para iligtas kayo. Wow. Kapatid, while you are groaning, while you are crying, while you are feeling uncertain, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi mo na alam kung anong solusyon ang gagawin. Yung mga bata, hindi nila ang gagawin nila eh. Sisilisid ba sila pabalik? Pag sisilisid sila pabalik, malulunod sila, kapatid eh. They don't know way out, kapatid. Pero ang maganda ito, the whole world is interceding for them. And very professional divers have volunteered to save and to rescue them. At ito yung sabi ng isa, nauna pa lang ako, yung tropa ko papunta na, pasunod na. Hindi ba't ang sarap isipin na sa kabila ng mga problema pinagdaanan mo, hanggang ngayon kapatid na nagpasan mo, kasi malamang nagpadala ang Panginoon ng anghel, ng tulong, nandiyan yung Holy Spirit, who continually grown with you, nag-grown siya kasama mo. Pero habang siya nag-grown with you, He is translating your prayers, your incoherent prayers. Nang sa gayon maintindihan ito sa tribunal of heaven. Guloy mo, ang gulo-gulo ng mundo, ang daming problema, ang daming bagyo, ang daming sakit na nangyayari, ang daming trahedya, ang daming aksidente. Kaya na tama nga, nag-grown yung planet, nag-grown yung believer, maging ang Espiritu Santo nag-grown. Pero maganda, kapatid, keep on growing. At least nandiyan sa iyo ang Espiritu Santo who keeps on helping you. Yung pag dumating na pa sa point ng buhay, kung saan kahahagilap ng tulong, saan kahahagilap ng pera, saan kahahagilap ng kalakasan, Pero kapatid, lilingon-lingon ka ng malayo, nasa loob mo pala yung kapangyarihan, yung Holy Spirit. Kapatid, right now, pwede bang kausapin mo yung Holy Spirit sa puso mo? Pwede ba sabihin mo sa Kanya, salamat Lord, nandito ka lang pala sa puso mo. Nasa kabila ng pag-iyak ko, pagluha ko, nandyan ka Lord, umiiyak din, and you are keeping on translating my groaning prayers
na sa Lord makaabot ito sa langit. Tayo po yung magkatabi mo na lang. Father, once again, O Lord, we want to thank you. Hindi niyo pala kami iniwang hopeless and helpless. Because Lord, yung third member ng Holy Trinity, Father, nasa amin pala, yung Holy Spirit. Help is with us right now, Father. Salamat, O Lord, dahil hindi niyo kami pinabayaan. Salamat, Panginoon, dahil nandito pa rin kami, na bagamat yung lupang ginagalawan namin is groaning, na bagamat kami mismo ay nag-groan, pero Father, nandyan din pala kayo, Lord, nakikiiyak sa struggle, sa weaknesses namin, to the point that you are helping us, O Lord, in every difficulties in our life. Because of that, Lord, we're grateful. We're thankful. Salamat. Lord, we are amazed, Panginoon. Dahil ang daming pwede kayong pumunta, Panginoon, sa mundong ito. Pero Lord, napili niyong pumunta sa bawat buhay namin. And because of that, O Lord, salamat. Because of that, Lord, we worship you. Thank you so much. Now, Father, ngayong na-realize namin that you are with us, Panginoon. Now, Lord, palagi kaming tatawag sa inyo. Palagi kaming magpe-pray. Bagamat umiiyak, Lord, tuloy lang kami sa faith. Magpapakatatag kami at mag-encourage din kami, Lord. Lord, nawa maging comforter din kami, Panginoon, sa ibang kapwa namin kapatid, Lord, na naging struggle din at may pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Lord, ganyan po talaga ang buhay Kristiyano, no? Lahat naman kami, Panginoon, may kanya-kanyang issue, may kanya-kanyang struggle. Pero ang maganda, help is near para sa amin. Thank you so much, Father. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.